Isang mapagpalang umaga po sa inyo mga kapwa ko DIY. So for today's video, so recently nakakita po tayo ng mga solar panel na nakapost po sa FB at dumadaan po sa ating newsfeed, lalo na po kung kasali ka po sa group ng mga solar. So for today's video, ayan. So meron dyan caption at may mga comment dyan na nagsasabing no to DIY. So minsan napakasakit kasi parang hinuhusgahan nyo po agad. Kasi ang caption nga po at ang comment, no to DIY. So bakit po kaya? Ayan. So for today's video, gagawa po tayo ng video. Explain ko po sa inyo na kahit DIYers lang po kami, is safety po yung aking solar setup. So hindi lang po ako, pati yung mga kapwa ko DIYer. So sa mga kagrupo ko, so pwede nyo pong ipakita, explain kung gano'n nga po ba ka-safety ang inyong solar setup kahit na DIYers lang po tayo. Tara, simulan na po natin. Ayan, so isa lang po akong hamak na DIY pero ito po yung aking solar setup. Ayan, so pure off-grid. Hindi po ako connected into distribution utility. Ayan, yung load po natin, electric fan, tapos yung mga decolite po natin. So binuksan ko lang po yung decolite para at least makita nyo po na yung explanation po natin kung paano po natin ipapaliwanag kung bakit safety nga po yung ating solar setup. Ayan, so ito po yung aking dalawang MPPT na SNRE na controller na naka-install siya ng separately para sa ilaw at pang CO. Ayan, so time check guys is 8:17. So syempre for safety dapat meron tayong mga DC circuit breaker sa input. Ayan, so both setup is may individual na safety, no? Gamit mo yung ating circuit breaker, tapos meron tayong DC SPD. So sa output guys, hindi po ako naglalagay ng connection for output. Gumawa po ako ng sarili nating output, no? Na connected po na nakarekta sa battery, tapos nagkabit lang po ako ng fuse. Ayan, so ito po is 10 amps para sa light connection. At ito naman po is 20 amps para sa ating mga DC appliances. So ito po is 20 amps. Ayan. So hindi po kasi makita guys. Ayan o. So 20 amps po yan. Tapos ang control po natin is through DC system. So once na nag-turn off po yung mga tinurn na po natin sa ating circuit breaker, is automatically mag-off na po yan. Pero ayan o. Ito naman po is control po natin para sa ating 220. Ayan o. So 220 output po natin. So ito naman po is yung ating branch. So ito po yung ating pang light connection. So dito po siya nakalagay. Ayan. Light connection po natin. Mga fuse po natin para sa branch. Ayan. Ayan. So isa rin po ako kasing electrician. Ayan. So dito naman guys is DC na yung ating system at 12 volts na yan. So lahat po yan guys is naka-individual yung load. So tamang computation rin. So yung fuse na ginamit po natin dito guys is 2.5 ampere bawat isa. Ganon rin dito, no. Ayan. Para safe po yung ating connection, para just in case na magkaroon ng short circuit, magbe-break po yung fuse. So ngayon guys is papakita ko po sa inyo na ita-turn off ko po yung ating main. Ayan. Para makita nyo rin po na pure 100% off-grid po tayo. Ayan. Turn off po natin, shutdown po natin. Ayan. So nag-shutdown na po yung ating 12 volts na ilaw, maliban po sa 220 po natin. At nag-off po yung ating watt meter. Ayan. Sa light connection po natin, ang natira na lang po is yung sa ating outlet connection, yung sa CO na lang po natin. So turn off ko rin po yung ating DC circuit breaker. Ayan, so nag-turn off na po lahat. So 100% po yan na solar off-grid lang po yung ginagamit ko kahit na isa lang po akong DIYers. Ayan, safe at ligtas po yung ating solar setup para iwas po sa sunog. So that is for today's video.